Hi, welcome sa ating munting channel dito po sa Pikwa Official. This episode is ano lang kami, chill lang, tamang chill lang, tamang kwentuhan. And of course, I have a special guest for my podcast. Guest na laging extra sa live mo. Ito first time mo ito, 'di ba, sa aking channel na may Pikwa i-discuss tayo kasi 'di ba? Maraming lumalabas na mga issue when it comes to mga panay sa showbiz, 'di ba? Mga showbiz chika. Ayan, syempre kasama natin ang nag-iisang madam ng aking buhay. Ayan, siya si Madam Ann Official. Okay. Hi guys, good evening sa inyo. Yon, makiki-extra muna ako kay Mamang. Makiki-epal. So, ayan na. Shoutout pala sa Pabangs. Ayan. Thank you. Opa-opa. Diba? Anong topic natin? Ayun nga, no, may mga topic kasi tayo rito na medyo sensitive. Sensitive, as in sensitive kasi recently talaga as of today pala, sorry, not recently. Ilang days pala? As of today kasi trending pa rin itong podcast na ginawa ni Liza. 'Di ba? Sa kanyang pinagdaanan at marami siya na kwento, 'di ba? Channel ni Miss Sarah Baba. Oo, ni Miss Sarah Baba. So, ang dami talagang even yung mga matataas na nasa showbiz industry, pinanood yun. Talagang ang dami nilang komento, ang dami rin nilang hanash dito sa sa podcast. Yung iba guys, hindi pa naglalabas na reaction. Pero pag napanood nila, panigurado. Dapat kasi maintindihan din natin talaga yung mga ganitong senaryo na napagdadaanan ng mga artista. I think first time ito nangyari. What do you think? Parang first time itong nangyari na may na-vlog na ganito na parang dumaan siya sa therapy, no? Ano ba to? What do you think? It's a part of therapy. Oo, kasi marami rin nagtaka kung ba't biglang nawala si Liza. Tapos maraming naglabasang pambabash na ganito ganyan, na-issue pa nga siya kay James Reid, diba? Tapos hindi sila nagsalita for almost 4 years kasi, diba? Almost 4 years na. Yeah. Almost 4 years na silang hindi nagsalita ni Ken. Parehas sila. Pero ayun, nung may lumabas na kailan ba yun? Nung isang araw. Actually, hindi siya yung totally na-release agad. Oo, kumbaga siguro pinag-isipan pa. Pero nung na-release nga siya, nung parang nung isang araw nagsalita din si Tito Boy. Saka hindi lang si Tito Boy. Actually, lahat ng mga kaibigan natin, makakilala natin sa showbiz sa industry talaga. Diba? Nagsalita. Even si Mama Ogs. Diba? Super silent talaga si Liza. Tapos nung napanood namin yung podcast niya, ay grabe. From chapter 1 to chapter 3. Hindi pwedeng hindi ka maiyak. Diba? Parang nanood ng movie. Totoo. Na as in grabe. Lalo sa mga babae, pag pinanood nyo, makaka-relate din kayo. Yeah, true. Saka diba, tawagin muna kitang Mare, ha? Saka Mare, saka Mare, diba, itong pangyayaring ito, diba, itong pangyayaring ito talagang nagbukas ng kaisipan sa maraming tao. Sa maraming Pilipino, sa maraming nakakaranas ng anxiety, yung nakakaranas ng matinding depression. Diba, nakapagbukas sa mata nila ito na, ay, mayroon palang ganun, kailangan pala ganun. Kailangan pala merong nakikinig sa'yo, diba? Iparinig mo, diba? Kasi pero nabilib ako kay Liza kasi nga, ilang taon, magmula 2 years old siya, dala-dala niya yun. Tapos lahat ng nangyari. Kasi imagine, 'di ba? From there up to now, as in tanda niya yung yung nasa utak niya. So talagang traumatized talaga siya. May sinabi pa nga siya doon sa podcast na hindi pa siya talaga totally healed. Parang on the process pa din talaga.
True. Saka yung mga ganyang senaryo sa buhay, talagang halos lahat nakakaranas niyan. But to the point na nasasaktan na nila yung sarili nila or nasasaktan na nila yung ibang tao, di ba? So, marami siguro sa inyo nang nakakaranas ng ganito, kagaya kay Liza. But, think of it, di ba? Worth it ba kung, worth it ba kung sasayangin mo yung buhay mo at hindi mo i-express yung mga nararamdaman mo? Di ba? At magkukulong ka na lang ba sa kwarto, ganon? Ang mahalaga rin kasi kasama din sa time ng health mo, yung may makikinig sa'yo. Yeah, makikinig mo. Sa'yo. Importante yung hindi yung i-open mo, tapos imbis na pakinggan ka, diba? Ayun, importante yung may makikinig sa'yo. Hindi yung alam mo, yung sa pag-oopenan mong tao, makikinig sa'yo, pero may ganun tao yung yung sisisihin ka pa kung ba't hindi mo inopen yun, kung bakit mo binitbit ng ganung katagal na taon. Kasi hindi nyo, may kasabihan if I were on your shoe ba yung mga ganun. Saka mo lang maiintindihan. Pag nandun ka sa sapatos ng isang tao. Pero pag once na nakaranas ka ng ganun, maiintindihan mo siya, lalo pag pinanood nyo guys. As in talagang, ay grabe. I agree. Iba si Liza. Iba yung pinagdaanan na talagang hanga ako kay Liza, sa totoo lang mga panay na nanonood sa atin, mga Lisken, ayan, mga Barda supporters, we will go there sa Barda na may natin ito, may ibibigay natin itong ganitong klase ng senaryo. Kasi nga, 'di ba? Ang daming bumilib kay even ako bilib ako kay Liza rito. Diba? Kasi nakakadala. Oo. Kasi imagine from day one na nakaranas siya ng emotional abuse. 2 years old. At natatandaan mo at sariwa pa talaga sa pag-uutak ni Liza ito. So parang 'di ba? Imagine habang nagtatrabaho siya, dala-dala niya yun. And in fairness naman kay Mama Ogs, kahit na may nabitawan na parang siguro hindi maganda sa pandinig ng ibang tao na binasya na wala siyang utang na loob, siguro at this point naiintindihan na nila saan nanggagaling si Liza. Panoorin nyo from the start hanggang matapos. Maiintindihan nyo siya. Maiintindihan nyo kung saan nanggagaling yung angry niya, kung saan nanggagaling yung sobrang galit niya, kung saan nanggagaling yung pag-hate niya sa sarili niya. Ang dami. Yes. Merong pagsisisi, merong hindi niya pinagsisihan, merong correct. Basta napakadami. Kaya 'di ba, sabi nga ng mga ibang tao na nakikiisyo, sabi nga nila, akalain mo yon sa ganda, sa pagka-perfecto ng hubog ng isang Liza Soberano, na masasabi mong nasa kanya na lahat. Diba? Nasa kanya na lahat yung kasikatan, diba? Kagandahan, diba? Tapos love life, diba? Yung very, tawag dito, sobrang sayang love life nila ni Ken that time. Pero imagine, meron palang nakatago behind that. Behind that, meron palang mga lungkot pa rin. Talagang hindi pa rin talaga perfecto. Ito, isang sample, na nagpapatunay na wala talagang perfecto dito sa mundong ibabaw. Yung kahit nagaano ka pa kasikat, gaano ka pa kapopular, sa industriyang ito. Kung talagang meron ka pinagdadaanan, ang hirap. Lalo na kung hindi mo siya maitatago ng panghabang buhay. Diba? Talagang may time na sasabog at sasabog ka. Kasi pag yung sa loob mo lang, isasarilihin mo lang, mahirap. Mas lalo ka mahihirapan. Correct. I agree. Kasi, naranasan ko rin yan may mga karanasan ako na emotion yung tinatamaan sa akin.
na parang alungkot. Naranasan mo nung bata ka. Bata ako na parang ang hirap lumaking walang talagang magulang. Kasi si Liza may magulang naman siya. May magulang siya. But the thing is, ang pangit nung karanasan niya sa magulang, di ba? So to say, nagkakaroon talaga ng ganyan. Minsan nakala natin sa may hirap lang nangyayari yan. Kala natin sa mga squatters area lang may mga ganyan, di ba? Sa mga yung kung tawagin nila parang uneducated people. But sometimes makikita mas marami pa pala sa mga may kaya sa buhay na may pera na sila, nasa kanila na lahat, di ba? Pero yung pala meron palang actually hindi sinasabi nung iba na mga kritiko nitong ni Liza ever since. Ba't ngayon lang daw nilabas? Bakit ngayon lang daw niya sinabi sa publiko yan? May sinabi siya dun, guys. Nagpapa-inarte daw siya, gano'n. May sinabi nga siya ron, eto. Yun, napakinggan niya. Mind your effing business. Oo, diba? Kasi, nasanay kasi eto ang realidad ng showbiz talaga. Oo. Diba? Yung nasasanay yung mga ibang tao na panghimasukan ang buhay mo at alamin nila yung mga hindi dapat nang alamin. Diba? Yung na-invade na yung privacy mo as it's not just not just public figure ka it's not lahat just public figure ka kailangan i-televise mo sa buong mundo yung nangyayari sa talambuhay mo, diba? So meron naman siguro mga artista na gano'n na wapakils kung malaman yung nila like Tony Poller mas gusto niya na na ibubulat-lat niya yung kanyang buhay, di ba? Zaina Barake. Ito mga content creator na to, pero this show business is meron kasi itong meron kasi itong pattern na sinusunod. Meron itong mga bosses natin na boss, 'di ba, na inaano sila na kailangan nila sumunod, 'di ba? Kayo, eto tanong ko sa inyo mga babae. 'Di ba? Since ikaw babae ka. Babae ka rin. Oo, babae rin na may half na babae sa puso ko. Oo. No, at alam mo naman 'yon. Tanggap mo naman 'yon. So, ano ba yung usually na pinag-aanuhan nyo? Pinaghuhugutan yung mga babae. Kasi nakikita ko rin yan sa'yo. Sometimes yung may hugot ka na parang gusto mo pinakikinggan ka lang. Gusto mo lang may makikinig sa'yo. Ano ba yun? Ano bang Ang pinakamahirap kasi, when nobody listens to you. Yung kumbaga sarili mo lang. Kumbaga kinikimkim mo lang. Oo. Kasi may ibang kunwari ganyan, may partner ka nga pero alanganin ka pa rin i-open sa kanya. Kumbaga may doubt ka pa rin. May kasi something na natatakot ka baka ma-underestimate. Kasi first thing, lalaki kayo. Pangalawa, hindi nyo alam yung kasi magkaiba tayo ng emotions. Sa lalaki kasi may tigas, medyo kaya. Brusco, diba? Kaya. Na parang arte lang yan. Ganon. Ang pinakamahirap pa ron, pag nag-open kami minsan sa lalaki, siya, minsan ang nangingibabaw, nag-iinarte na naman or ganon. Bakit hindi mo sinabi agad? Bakit tinago mo? Bakit sinabi? Imbis na pakinggan mo, i-blame mo pa siya sa mga bagay na para i-throw back mo yung dapat kasi sa kanya. Partner nga kayo, di ba? Or alam mong siya yung makakaintindi sa'yo. Dahil ikaw yung pinili. Diba? Ang expect niya, yung pakikinggan mo siya, tapos maiintindihan mo siya. Ang kailangan niya kasi, yung makikinig at saka yung mapapayuhan siya kung ano dapat niyang gawin. Kasi first thing ang gagawin mo, parang ang gagawin mo dapat na pag kung gusto niya mag-open sa'yo, kunwari ako babae, gusto mo mag-open sa'yo, ipalabas mo lang lahat, pakinggan mo lang lahat, saka mo siya payuhan pag alam mong kaya niya na pwede ba kitang payuhan ng ganito para sa akin, ganito. Parang opinion lang or suggestion, gano'n.
para lang makatulong sa kanya. Pero wag mong yung emotion niyang ganun. Wag mong sasabayan ng galit, ng sisi sa kanya, sisi sa ganitong ginawa niya. Parang kailangan naiintindihan. Oo, kailangan niya kasi yung makikinig. Lalo yung ganyan kay Liza, sobrang hirap niyan. Oo. Sobrang hirap. Sabi kasi nga ni Oji, willing siya makipag-usap kay Liza, di ba? That's the good thing to Mama Oji as well, na alam niya kasi na may ganyan tinatago si Liza sa buhay. At hindi naman, di ba? Hindi naman lingid sa kalaman niya talaga yung ganyan. Kaya hindi niya talaga pinatulan si Liza way back before nung naglabas siya ng sama ng loob, because Mama Oj knows this, di ba? Tsaka na kailangan ni Liza ito for sure. Oo, ginatungan ng ginatungan. Ginatungan lang kasi ng mga bashers, no? Lalo na itong si Christy. Medyo sorry Manay Christy. Shout out sa iyo. But hindi ko rin nagustuhan totally yung paggatong niya doon sa issue ng statement ni kasi matatas talaga magsalita si Manay Christy when it comes to alam naman natin yan from the very beginning. Kung magawapakel siya, kumasaktan ka or may masagasaan siyang tao, di ba? Kaya good thing to Ken, binigyan niya ng space si Liza kasi need niya rin yun for herself. Need niyang makapag-isip, need niyang makapagsarili ng Pero in fairness to Ken, let's move forward dito naman kay Ken. In fairness kay Ken is siya, very supportive pa rin siya kay Liza, di ba? Like Liza said to the vlog, di ba? Na parang pa rin siya, di ba? Very supportive pa rin siya sa nangyayari kay Liza ngayon. And choices ni Liza. Kaya ako, sabi ko nga, totoo pala yung sinabi ni Ken na nandito lang siya sa Pilipinas. Kumbaga, nandito yung puso niya sa Pilipinas. No? Anytime na gustuhin ni Liza na bumalik ng Pilipinas, tama nga yung sinasabi ng ating mga friendship na handa si Ken na yakapin pa rin ang isang Liza Soberano. Diba? Ibang klase itong love story nila. Pero may mga bagay pa rin hindi inopen. Alam mo naman, lisken tayo, diba? Minsan kami naging lisken din at kami na broken-hearted din sa ganun. Na broken-hearted tayo kung naghiwalay sila, diba? Kasi kaya hindi kilala rin natin kasi yung may some of her relatives, diba, ni Liza. Yeah, Liza. Diba? From Cavite. Diba? Cavite. And umalis na nga sila, diba? Parang nag-migrate na sa Amerika. Canada. At saka pero yung anak niya Australia ata yun. So ayun, kung mapapakinggan nyo ng buo yung podcast ni Liza dun sa vlog ni Ma'am Sara Baba. Grabe guys. Hindi lang chismis o hindi lang sagot ang matututunan nyo doon, kundi aral. Actually, hindi siya chismis at all. Sorry. Para sa akin, hindi siya chismis. Siguro, kasi, nagiging dating sa iba. Nasabi ko lang, kasi nga, di ba yung iba, grabe pang babash kay Liza. Kaya, kasi para siyang nagiging chismis ang dating sa kanila. Di ba sabi ko sa'yo, kasi may mga nababanggit na tao. Inside story. Diba? Pero, eto kasi si Ken, ang maganda kay Ken talaga is talagang pinanindigan niya. Pinanindigan niya ang isang Liza Soberano. Na until now nga, di ba, wala tayong balita. Ikaw ba may balita ka na may girlfriend si... Pag ini-interview siya, wala, wala. May mapapansin kayo kay Ken, guys, na kapag ini-interview siya, yung interview niya kay Tito Boy. Yeah. May lungkot pa rin sa mata. Correct. Diba? Kanina nung pinanood natin. Kaya sabi nga ni Tito Boy dun sa sabi niya sa Fast Talk is open siya sa pakikipag-usap or open yung programa niya or private, open si Tito Boy makinig.
sa side ni Ken. Diba? Yung nilabas pala ni Tito Boy, actually, 2023 pa yun. Ngayon, hindi nila nilabas yun kasi nakiusap si Liza na wag na muna. Correct. Tapos binigyan sila ng signal na pwede na siyang ilabas kasi nga, lumabas na yun sa... siguro sabi rin ni Liza na respect muna at very soon, ilalabas ko rin ito. And you can, public it, diba? Na na siya. Pero gusto ko yung healing process niya. Yeah, ako rin actually, walang masama Kahit na sabihin mong nag-bad words si Liza rito or nag-say ng kung ano. Uy, maganda yun. It's a part ng process. Hindi kasi yun. Hindi mo siya mahuhusgahan just because mayroon siya pinagdadaanan. Maiintindihan mo siya kasi meron siyang kinikim-kim. Hindi, tsaka paraan yun para... andoon, nakakulong pa rin siya sa past diba? Doon sa nakaraan niya na hindi, kailangan niya kasi talaga makawala ron. And I'm sure marami nakaka-relate na mga viewers natin right now na nagdaan talaga sa ganito, diba? So, siguro kung dadaan pa ulit kayo sa mga ganitong sitwasyon, diba? Panoorin nyo yung kay Liza, diba? At makikita especially nyo, sa mga babae. Kaya may mga stress. Diba dito naman sa atin sa Pilipinas kasi may mga stress Dami. Na, di ba may mga stress na ang ginagawa nila, ang stress reliever nila, Mare, is yung aakyat ng bundok. Tapos magsha-shout sila. Di ba yung isang bakla nga nasa pakpak. Kasi akala nung tour guide, sila yung minumura. Stress si bakla, 'di ba? Nag-trending 'yun, 'di ba? Yung sinapak siya ng tour guide. Ba't daw sila minumura? Hindi, but actually, ang minumura nung bakla is yung yung sama ng loob niya, yung hinanakit niya sa mundo, hinanakit niya sa pamilya or whatsoever, 'di ba? Na minumura niya. Pero hindi pa, alam ko hindi pa ubos yun yung shout ni Liza. Kasi pigil pa guys Pigil pa. Lalo yung eto. Diba? Actually, itong na ito, may i-relate natin siya. May ko-connect natin siya sa pinagdadaanan ng lagi natin nagiging topic dito sa channel ko, especially ako. Ang Barda. Diba? Paano mo siya i-relate? Relate siya kasi may mga cryptic posts na ang mami ni Barbie Forteza, si Mami Ami, na marami na siyang pinatatamaan na cryptic posts. At ganun din itong recently si David Licauco ay nag-post nga ng caption na kahit ang bigat pero kaya. Pero kakayanin, sabi niya. So, ayun, 'di ba? Kumbaga related ito sa mga issue na naglalabasan or inaano sa kanya lalo na tong recently na nagtre-trending na pinangangalat ng ibang mga bashers ni David Licauco na siya daw di umano itong tinutukoy nung Celine Dizon ba 'yon? Pangalan nun? Celine Dizon, tama? Hindi. Yung basta yung si Kain Wet Packs, 'di ba? Ito yung talagang pinupunto kay David ngayon ng mga even yung mga supporter ay nasasaktan. Dahil nga bakit agad nanghuhusga at bakit agad talagang pinagbabash yung yung nagsabi noon, 'di ba? Yung yung nag-vlog noon, 'di ba? Nag-podcast noon. Sa totoo lang naman talaga, marami dalawa kasi yung hint nila, yung isang ABS, yung isang GMA. So kaya nagkakaroon ng mga iba't ibang speculation, 'di ba? Pero alam mo, minsan daw naniniwala sa ganyan kasi madalas scripted. Yeah. Just clout lang, yung gusto lang nilang mapaingay. Tsaka may mga bayad. 'Di ba? May mga bayad minsan yung ganyan. Kaya hindi ako masyadong naniniwala sa mga ganyan. Ako din, alam mo naman, 'di ba? Kaya 'di ba, ang hindi kong panoorin yung mga ganyan. Kunwari, yan yung kay Liza. Yan ang mga gusto kong panoorin, yung mga real
real story. Yung napagdaanan, di ba? Yung mga nangyayari talaga sa realidad. Sa movie nga, gusto ko, di ba? True to life story. Kasi mas maganda kasi yung aral minsan naman. Pero may mga movie or may mga kwento rin naman na may mga aral din. Pero mas bet ko yung mga nangyari talaga. Kasi itong issue na lumalaki dito sa sa Tambalang Barda, itong si Barbie Fortesa nga. Ang parang na kinakamusta ng mga panay na okay ka lang ba? Kasi nadadawit yung pangalan ni David Licauco dito sa issue na ito. 'Di ba? Even though may hint yung vlogger, yung nag-podcast si 'di ba, yung Kalbo. Sabi niya is sabi nung wala naman siya pinangalanan or wala silang pinangalanan. Pero yun nga mahirap dun. Wala diba? Wala kang pinangalanan. Pero nag-iwan ka na matinding hindi, I mean matinding palaisipan sa mga tao na baka yun yung sinusuportahan nila. Kaya na nagko-cause ng mga rambulan correct, sa social media. Correct. Diba? May mga iba pa na nagkakalat ng mga kung ano-anong information. Na tapos, si David daw talaga yun. Yung mga ganito ganyan. Meron daw, kesyo may mga nagpo-post nga sa Twitter na, yes, I know that story. Mga ganun daw. Diba? May mga sumasakay na mga content creator. Diba? Ang mahirap kasi guys, yung minsan kasi ganito may mga taong nangyari sa kanila or may hugot sila sa buhay, binabato nila sa ibang tao. Correct. Yun, di ba? Binabato nila tapos sisirain nila yung isang tao. True. Kasi nga, para makaganti. Di ba? Gagamit sila ng ibang tao, gagamit sila ng mga ganito-ganyan na issue, tapos ipupukol nila dun sa tao. Which is, alam mo yun, mali. Sobrang mali kasi kung hindi ka rin kumbaga kung ako yon, hindi naman parang hirap mabuhay ng ganun na yung galit mo ibinabato mo sa ibang tao. True. Tapos yung taong yon, yung binabatuhan mo, yun yung nasisira. Which is very wrong. Saka rin maingay din yung cryptic post recently ni Mami Ami. Ang mami ni Barbie. Diyos tayo dito sa napakahaba na parang ang sabi nga ng mga panay ay pilit daw yung pagmamahal na parang pinipilit yung pagmamahal sa anak niya na hindi naman dapat. Parang ganon, to make it short. Yung pinupunto nung cryptic post ni Mami Ami na ang pinatatamaan daw di umano ay yung mga tao sa likod ni Jameson Blake. Dahil nga di ba marami ang mga sumasakay ngayon, marami ang nagbabalita na kesyo sila na at ganun kabilis ganun kabilis na wala man lang tayong wala man lang tayo na balitaan na nanligaw ito. Even nga kay David Licauco di ba? Wala tayong nababalitaan na nanliligaw ito. Pero ang mga sinasabi ng mga kaibigan natin sa loob ng industriya na kulang na lang ay pag-amin. Kasi satisfied sila sa pinapakita off-cam nitong dalawa. Di ba? Halos lahat kahit na ipakita na nila. Alam niyo guys, artista sila. Artista sila. Pero alam niyo minsan, yung pagkikreate ng sarili mong istorya, yung dinaig mo pa yung author Dinaig mo pa yung author. Pero minsan ingat ka kasi yung pagkikreate mo minsan ng sarili mong kwento, nakakasama. Minsan nakakasama. Hindi lang ikaw yung masisira, kundi yung mga taong ginagamit mo sa story. I agree. Ngayon, para sa akin naman, yung cryptic post naman ni Mami Ami, it's nothing, nothing big deal. It's not a big deal at all. Tsaka kasi, huwag tayo mag-conclude, di ba, agad na para kay
David Licao ko yun, na para kay, ano yun, yung mga... kay Jason Blake. Kasi, ano yan tawag dito, speculation nyo lang yan. Either tama or hindi. Di ba? But in the end of the day, sabi ko nga, kagaya ng sinasabi nga ng mga kaibigan natin, di ba, ayon sa nakikita nila, ayon sa nababalitaan rin nila sa industriya na parang secretly, secret mag-on na itong dalawa. Di ba? Pero since sinabi lang din naman sa atin, at yun rin naman yung nakikita natin, di ba? Sa on-screen. Kahit na yung sa mga interview, recent interview, talaga mararamdaman mo na sila na na kailangan lang itago dahil nga gusto nila in private. Diba? Very genuine So hindi natin masisisi rin yung mga ibang panay na nanonood sa kanila, diba? Na idol sila at gustong-gusto sila magkatuluyan. Diba? Hindi natin sila masisisi kung matawag silang delulo at all, diba? Dahil very genuine yung nakikita nila Kasi alam nyo guys, ang kadalasang nakakapansin niya na may something or totoo. Yung nasa loob. Hindi. Diba? Yun. Number one yung nasa loob. And yung mga taong may couple. Kasi nakikita nila kung sa mata. Do you think, alam kaya ng dong yan? Kasi ganyan sila low-key lang. Diba? Baka. Diba? Baka. Tapos hindi na nga natin alam, ang dong yan, bigla na lang nagpakasal, diba? Engaged na pala sila, diba? Kasi tapos inulit lang ulit sa TV. Kasi diba? Alam nyo guys, ang artista, hindi naman, not all their story, kailangan i-out. Diba? I-update tayo. Mas diba? Mas importante pa rin kasi yung privacy. Correct. Oo. Pero yung sa hinihingi nilang privacy kasi minsan guys, kunwari humingi sila ng privacy kasi gusto nila yun na lang yung respetong ibigay. Hindi yung humingi lang ng privacy. Mabubwisit ka na, gagawa mo na ng istorya kung sino dahil wala ka nang makuha. So ano ka na ipipilit mo yung mga kagustuhan mo na hindi naman pwede, 'di ba? May mga ganun talaga 'di ba? Kagaya nitong di umano ay rumor girlfriend na ini-issue kay David. May ano pala ako doon. Kasi 'di ba, yun nga na-out mo sa live mo noon, 'di ba? Scripted na gano'n. Kasi alam nyo guys, kung para sa akin kung alam na nila yung schedule ni David Kung ako, wait lang, kung ako lalaki kasi, private life ko yun Unang post pa lang, na, yun nga, di ba yung may kumalat na post. Unang post pa lang na yun, dapat, nagsuway na siya. Kung sino man yung kumukuha nun. Pwede siyang magbigay ng action na pwede niyang i-demanda or pwede niyang ipahanap, di ba? Kaya nga may nagsasabi, diba? Baka sa side ng babae. Kaya nung hindi kahit na, kunwari, sa side ni David, pero sa side ng babae. Alam ni David, pero scripted. Yun lang ko doon. Kasi kung sa side yun ng babae, sasabihan niya si babae na, di ba, kasi, ba't kailangan ng mga ganyan-ganyan pa din? Pwede rin. At saka kung ganyan gusto nga rin yung speculation nila. Kasi kung gusto, para sa akin kung gusto ni David yung mga ganun, ba't hindi niya i-front agad yung mukha ng babae, diba? Tapos pwede niya na lang din sabihin na, kunwari, ganito ang situation, David, hindi mo pwede ipakilala. Hindi na kailangan gumawa ng arte, diba? Pero kung, hindi. Para sa akin, guys, para sa akin lang, talaga siya? May peg. May peg. May peg talaga siya. Kasi sa unang post pa lang, hinanap ko na yung reaction ni David. Kung totoo yun, ipapa-stop niya yun kasi privacy niya yun. Pero kung may peg yun, dire-diretso yun. Tapos yung mga minions, yung mga minions sa paligid, nauuna sila sa... Correct. Nauuna sila. Lagi sila, no? Oo, tapos ang dami nag-chat din dito na may paparating alam pa. Alam mo ba to? Ganun. Nakita marami pa raw na nalalabas. As a couple, never ako naniwala sa ganyan. Sorry, but... Saka sobrang sabi nga nung ibang supporter ng Barda, napabash na rin kasi si girl
nababash na. May mga nabasa nga ako. Nakakaawa din. May mga nabasa nga ako na ang sabi, Ang harsh. ang harsh din ng comment Bilang ng babae, mga Barda masakit supporter, din. diba? Ang sabi nga nila, ay yan ba yung sinasabi niyong girlfriend ni David? Ang chipanga naman, kesyo hindi ganito. mukhang alta, Yeah. kesyo mukhang tindera ng talong sa palengke ng pako. Yung mga ganon, diba? Guys, alam mo, wag kayong ganun kasi especially sa mga babae. Kasi alam ko mga babae, ang karamihang faning ng Barda. Huwag kayong ganyan kasi bilang babae, alam niyo yun, dapat kayo yung nag-aanuhan eh. Hindi yung maglalaitan kayo tapos sa social media. Hindi Grabe rin talaga yung panlalait dito alam sa nyo guys, oo. mukha raw hindi alta, hindi raw mukha daw yung nakita raw nila sa Siargao yung mga Bicol Grabe, ang harsh. meron daw bang altang nanlilimahit, yung mga ganon, altang nanlilimahit. Kesyo lawlaw na yung So yun, syempre diba? babae pa rin. Oo, babae pa rin yun. Kaya, diba, yung mga ganong klase na salita na nanlilimahit, kumbaga inappropriate guys, na rin, diba? Babae pa rin yun. Babae pa rin yun. Pero, ikaw, stop the hate. Stop the hate, Just diba? love. Mas maganda mabuhay ng alam ko marami nasasaktan. Even ako nasasaktan ako kung may mga nalilink sa mga idol ko. Pero yan realidad eh. We have to accept that kung totoo man yan or hindi. Hindi diba? lahat ng gusto nyo or fantasy nyo susundin. Susundin ng artista, diba? Kasi guys, at kung alam... siguro dyan rin, isa rin nakadagdag yan sa inanan ni Liza diba? Oo. Yun nga sabi niya, diba? Makikita nyo yun sa live guys, sa podcast niya basta may sinabi siya ron na. Diba? Kaya, ikaw, anong last message mo sa mga panay na nandyan, nanonood sa atin, nakapanood ng podcast ni Liza at saka nung mga panay ng Barda? Ayun, sana guys nakapulot kayo ng grabe, napakadaming aral dun sa inopen, sa inopen ni Liza, sa inamin niya, sa mga naranasan niya, napakadaming aral na makukuha. I agree. Lalo sa mga babae. At ayun, dagdag ko na lang, maging mahinahon tayo every time kasi wag natin i-stress ang sarili natin. Diba? Wag natin kung nai-stress na kayo, itulog nyo lang, ipahinga nyo lang. Pero wag nyo damdamin. Alam ko it's a part of your dreaming, 'di ba, na magkatuluyan ng mga nyo, 'di ba, ang Barda. So mag-stick na lang siguro kayo, ang mapapayo ko kung ano yung paniniwala nyo, 'di ba? Para in the end of the day, 'di ba, wala kayong wala masasaktan. Ikaw lang. 'Di ba? So kaya nga ako sabi ko, naka-stick ako doon sa mga naririnig ko na ang sinasabi nila ay kulang na lang ay umamin ng Barda. Basis doon sa nakikita nila. Diba? So kung gusto ng Barda ng private, let's give it to them. Diba? Hindi naman nila tayo, hindi naman natin sila binayaran or hindi naman tayo yung totally may obligasyon ba sila para yun sa atin? Hindi nila wala tayo diba? Obligasyon. Hindi tayo obligasyon. And not all the story guys is a fairy tale. Hindi lahat ng istorya ng tao or gusto nyong or hinahangaan nyo katulad sa fairy tale na happy ending, di ba? Doon pa rin tayo sa reality. Ngayon kung kung ano yung gusto nila, meron nga dyan naghiwalay na hindi pa nga umamin. Tan Felix saka di ba noon? Di ba? Si Bianca, di ba? Tagal nilang tinago. So marami talaga may mga naghihiwalay din, umaamin ilang buwan na, ilang taon diba? Na, like Liza, di ba? Si Seth Pedelin nga saka si who knows, di ba? Seth Pedelin and itong si Blight, di ba? Andrea Brillantes na hiwalay na bago pa natin nalaman na naging sila pala for 2 years. Imagine that 2 years tong dalawang bata. Iba talaga guys kapag artista, talagang may mga if they want to
low-key lang. Diba? May Yung kanilang mga sinusunod relationship. kasi sila. May mga management yan. Tama ba? May mga management. May code pati yan. Oo. Tinatawag na code, yung proper code na tinatawag na kailangan ganito, hindi kayo makita sa ganyan, hindi kayo Ano ka dyan, hindi guys? malaman na ganun. Sorry pero sa artista kasi feeling ko, parang robot. Ganon, diba? Parang medyo ganon. Pero may ibang artist naman na hindi naman ganon. Pero hanggat kailangan nilang susunod sila for the work, for the career. Yes, true. Kailangan nilang Ganon din yan, guys, sa mga trabaho nyo. Diba? Walang pinakaiba sa mga trabaho nila kung empleyado kayo. Ng City Hall. Sila. Example, sino ba boss nyo? Diba nag-uutos sa mayor? Ganon. So, ganon din ang artista. So, pag may once na inuto sa kanila, they have to. Diba? Kasi nakakontrata sila ron. Kagaya nyo, nakakontrata kayo sa isang kumpanya. Kailangan nyo sumunod. Kailangan nyo sumunod. Kahit for example, file ka leave, hindi ka pwede mag-leave kasi may naka-leave. Ganon. Kailangan hindi kayo pwede magsabay. Diba? Ganon. Ganon lang din yan, guys. I-ano nyo na lang. Kung nahihirapan kayong intindihin. Mag-isip kayo ng ibang bagay na pwede nyo siyang gawing example. Sa kabalansihin. Ayun, balansihin nyo. Huwag nyo masyadong seryosohin ng mga bagay-bagay kasi nakakasama. Yes. Nakakasama ng bangs ni Mamang. Diba? Ganon. So, ayun, anong last message mo bago tayo magtapos ng ating podcast, guys, for tonight? Siguro last message ko na lang is mga inspired word ba tawag doon? Ayun, sa mga word of wisdom. Ayun, word of wisdom. Number 1, face the truth. Huwag kayong matakot na ilabas lahat ng mga kawasak-wasak dyan sa mga kadibdiban nyo. Tapos, i-out nyo lang ng i-out. Pwede naman yung guys, hanggat may nakikinig sa inyo. Especially si God. Yes, si God. True. Yun yung number 1 na pwede nyong kausapin. Diba? Kasi doon lahat, i-voice out mo sa kanya lahat. No? Lahat masasabi nyo, iiyak nyo lahat, gano'n. Walang masama. And yung katotohanan ang magpapalaya sa atin lahat, 'di ba? At kung ano man ang mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. We have to respect that, 'di ba? At ayun, ang last message ko is be humble. At all time. Magpapadala sa galit. At maging maging mapanuri kayo sa mga bagay-bagay para hindi kayo nadadala ng mga stress ng ibang tao. Marunong rin kayong maglaro, 'di ba? Okay, so ayun lang mga mga kabarda, mga kalisken na mga nanonood sa atin. Both of us are lisken also. 'Di ba? Panay kami ng lisken. Kaya naisipan namin na i-react ito, magbigay kami ng opinion about dito sa kasi grabing aral, mga rin namin, hinahanga namin sa pinilakang tabi. 'Di ba? Grabe yung Tagalog niya. 'Di ba? Kaya ganun talaga. Tagalog ko siya. Ganun talaga, te. Kaya ayun, maraming salamat at keep supporting Barda, 'di ba? No matter what happen. At ikaw, anong mo? Ayun, bago tayo magtapos. Team Panatag lang, guys, lalo sa buhay nyo. Ay, tama ba? Panatag. Huwag lang kayo maging nega kasi ang nega nakakapangit. Yes, nakakasyonda, di ba? Nakakasyonda ang kaka-wrinkles na maaga. Tapos hindi mo na nakikita yung sarili mong ganda kapag lagi ka nasa daan ng mga negative. Correct. Paano kung may magkagusto ng ating podcast tonight at nire-requesting ka ulit, willing ka pa ba na mag-guest sa aking mga podcast or maging regular na natin ito? Hanggat tapos na yung mga gawain ko bilang isang ulirang ina. Charot. Ulirang ina. Bilang isang jilaw ng bilang isang jilaw ng tahanan. Kailangan ka mapakinabangan. Ganon.
Di ba? Ang tindi ng ano mo, ng hugot mo sa ano. Parang ayoko napakinabangan. Ginagamit mo lang ba ako? Nanggagamit lang ng ano, katawang lupa. So anyway, ayan, see you on our next yes, guys. podcast, di ba? Comment down below kung gusto nyo pang panood ng mga ganitong klase ng podcast, di ba? So, hindi kasi nakikita ko na maganda ka kausap sa mga ganito. Oo, maganda ka kausap. Yes, of course, maganda ka, di ba? Oo. Mas maganda pero, ka. Pagkatapos nito, guys, sasabihin niya, mas maganda matres lang ang lamang mo sa akin. Di ba? So, ayun, maraming salamat. Once again, ito po ang inyong lingkod, ang mahaderang baklitang mimosa. Walang iba kung hindi ang inyong Mamang Pickles. And of course, ayan, ang ating kasama. Ang supportive ng may asawang bading. Yan, guys. Thank you so much. Unofficial. Ayan. Bye-bye po. Bye-bye, Thank you. Guys.